Martial Peak, Kabanata 4873. Sixwood Divine Monarch, Liu Mo. Biglang nagbago ang mukha ni Luan Baifeng nang lumingon siya sa likuran niya. Ang isang malayong daloy ng liwanag ay mabilis na lumalapit, na higit pa sa mga kakayahan ng isang 3rd grade, 4th grade, o 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Naramdaman niya talaga ang pressure ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na nagmumula sa direksyong iyon. Ito ay hindi isa sa kanyang mga kasamahan, ito ay natural na isang master mula sa isa sa mga cave heavens o paraiso. 2 o 3 buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Luo Tinghi at ang iba pa. 2 o 3 buwan ay maaaring hindi sapat na oras upang maabot ang star boundary at ipaalam sa mga dayuhang sugo ng mga pangunahing cave heavens at paradises tungkol sa Black Ink Clan. Gayunpaman, tiyak na sapat na ang panahon para makakuha si Luo Tinghi ng suporta mula sa pinakamalapit na paraiso. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay napakabilis na lumapit sa kanila. Siya, na isang punto lang ng liwanag kanina, ay malapit na kaya kitang-kita na ang kanyang anyo. Isang malakas at malinaw na boses ang umalangaw sa buong kawalan habang nilapitan niya si Luan Baifeng. Dumating na si Liu Mo ng Golden Antelope Paradise. Sinong brats ang nagkakagulo dito? Sa sandaling tumunog ang mga salitang iyon, bumalik si Luan Baifeng sa bewildering array, na nasa likod lang niya, at nawala. Ang bewildering array na ito ay itinayo noon ni Luan Baifeng upang maiwasan ang pag-atake ni Yang Kai. Bagamat sa wakas ay lumabas na siya rito, naruroon pa rin ang bewildering array, hindi nasira. Ang 8th grade master mula sa Golden Antelope Paradise, na tinawag ang kanyang sarili na Liu Mo, ay sumugod sa ulo, na ginawang pareho si Luan Baifeng, na alam niyang kaharap niya ang isang napakalakas na kaaway, at si Yang Kai, na puno ng pag-asa, ay natigilan. Ngunit bago pa makapag-react ang dalawa, ang bewildering array ay biglang lumaki habang ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog mula sa loob. Wala pang isang hininga, nabasag ang spirit array at muling lumitaw ang Sixwood Divine Monarch. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang lugar kung saan sinubukan siyang bitag ng spirit array, at ngumisi habang inaabot ang mga hindi umiiral na alikabok sa kanyang damit. Hihihi, maglakas loob ka bang subukang ipakita ang iyong kaunting kakayahan bago ang isang eksperto? Sa wakas ay nanambalik ang katinoan ni Luan Baifeng. Ang kanyang katawan ay umindayog habang sinusubukan niyang makatakas. Gayunpaman, si Liu Mo, na nakapansin na sa kanya, ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Paano niya hahayaang makatakas ito sa ilalim mismo ng kanyang ilong? Sa isang paghawak ng kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang lumabas, direktang nakakulong sa katawan ni Luan Baifeng sa lugar. Ang pitch black ink strength ay bumulwak mula sa malambot na katawan ni Luan Baifeng, at kasabay nito, ang sobrang hindi matatag na pagbabago ng kapangyarihan ay bumagsak mula sa kanyang katawan. Nagmamadaling sumigaw si Yang Kai. Senior, mag-ingat ka, sinusubukan niyang sirain ang sarili. Ang isang Heaven Opening Realm Master ay madaling masira ang sarili, nang hindi nagsasanay o gumagamit ng anumang uri ng secret technique. Ang kailangan lang nilang gawin ay basagin ang sarili nilang miniature universe at ang kanilang world force ay sisabog. Halatang napansin din ito ni Liu Mo. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Luan Baifeng at pinitik ang noo nito gamit ang daliri. Ang kanyang pamitik, na tila walang anumang puwersa, ay naging sanhi ng matinding pag-urong ng ulo ni Luan Baifeng. Ang world force sa kanyang miniature universe ay agad na nag-ambala, na hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa kanya na magpakamatay. Isang gintong artifact na lubod ang biglang lumipad mula sa kamay ni Liu Mo, na pumulupot sa sarili ni Luan Baifeng, na tila ito ay isang ahas at siya ay isang dumpling. Noon lamang ngumiti si Liu Mo nang may pagmamalaki. Walang pagkakataon para sa iyo na magpakamatay sa harap ng monarch na ito. Pinagmasdan ni Liu Mo si Luan Baifeng, lalo na ang pagbibigay pansin sa black ink strength na nagmumula sa kanyang katawan, bago bahagyang tumango. Siya talaga ay isang black ink disciple. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai. Dahil sa 20,000 metrong haba ng Great Dragon, bahagyang nawala siya sa pag-iisip. Bagamat si Liu Mo ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng malapitang Great Dragon. Pagkatapos ay mainit niyang tinanong. Ikaw ang Yang Kai na iyon, tama ba? Bumalik si Yang Kai sa kanyang human form bago itinaas ang kanyang kamao. Binati ni Yang Kai si Senior Liu Mo. Inihayag na ni Liu Mo ang kanyang pagkakakilanlan nang dumating siya, marahil dahil gusto niyang malaman ni Yang Kai na dumating na ang mga reinforcement. Natural na alam ni Yang Kai ang tungkol sa Golden Antelope Paradise.
Sa katunayan, bagamat hindi pa siya nakapunta sa paraiso na ito at walang mga kaibigan mula rito, ang Golden Antelope Paradise ay talagang ang unang paraiso na narinig niya. Matapos maayos ang digmaan sa pagitan ng Star Boundary at Demon Realm, kumawala sina Yang Kai at Zhang Ruoshi mula sa tanikala ng Universe World at nakipagsapalaran sa Outer Universe. Binigyan siya ni Zhang Ruoshi ng maraming impormasyon tungkol sa Outer Universe noon, kabilang ang impormasyon tungkol sa Golden Antelope Paradise na medyo sikat sa mga cultivator. Nagkaroon ng sealed world sa Golden Antelope Paradise na puno ng mga materyales sa metal element, at ang sealed world na ito ay bukas sa pangkalahatang publiko. Kung ang isa ay nagbayad ng isang tiyak na halaga ng Heaven Opening Pills bilang bayad, maaari silang pumasok upang maghanap ng mga materyales. Kung ang isa ay mapalad, mahahanap nila ang mga materyales ng metal element na kailangan nila, o kahit na kumita ng maayos. Sinabi ni Zhang Ruoshi noon na, kung gusto niyang Kai na makahanap ng materyal na metal element sa hinaharap, maaari niyang subukan ang sealed world sa Golden Antelope Paradise. Si Yang Kai, sa katunayan, ay gustong gawin ito bago siya sumulong sa Heaven Opening Realm. Kulang siya ng high-order metal element material noong panahong iyon, ngunit tinupad ng Blood Monster Cave Heaven ang kanyang mga pangangailangan, kaya mas matagal siyang may dahilan para bisitahin ang Golden Antelope Paradise. Ang Golden Antelope Paradise ang pinakamalapit sa Black Territory, kaya ang unang pinuntahan ni Luo Tinghi ay ang Golden Antelope Paradise, kaya naman ang suporta mula sa Paradise na ito ang pinakamabilis na dumating. Bata ka pa at matalino talaga. Ang iyong reputasyon ay karapat-dapat. Pinuri ni Liu Mo bago mabilis na dumating sa punto. Tama na ang maliit na usapan, ano ang sitwasyon? Pumunta si Luo Tinghi sa Golden Antelope Paradise para magpasa ng impormasyon at humingi ng suporta, ngunit wala siyang alam na anumang detalye. Bukod dito, bago siya umalis, ang Black Territory ay nanatiling kalmado, at ang mga Black Ink Disciples ay kumikilos sa mga anino, ngunit ito ay maliwanag na ngayon, ang Black Territory ay biglang nagbago. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yang Kai. Tulad ng nakikita ni Senior, nasa likod ko ang puso ng Black Prison, kung saan nakakulong ang Black Ink Clansman. Alam ng mga Black Ink Disciples na nalantad ang kanilang mga pagkakakilanlan, kaya't nais nilang lagpasan ang blockade ni Junior at bigyan ng kapangyarihan ang Black Ink Clansman na ibalik ang sarili sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang sarili. Napataas ang kilay ni Liu Mo sa sinabi ni Yang Kai. Kaya paano? Na-knockout mo lang sila at wala kang lakas ng loob na patayin sila. Oo, ngunit marami pa rin ang mga Black Ink Disciples na nagmamadali. Matapat na sumagot si Yang Kai. Dapat mayroong higit sa 1,000 Black Ink Disciples na papunta dito. Tumanggaw si Liu Mo. Nabangga ko sila sa daan at napatay ko ang marami sa kanila. Habang nagsasalita siya, luminggalinga siya sa paligid at kumunat ang noo. Ang lugar na ito ay talagang kakaiba, ang kapangyarihan ng miniature universe sa katawan ng monarch na ito ay patuloy na nauubos, natatakot ako na hindi ako makakatagal dito. So, anong kailangan mong gawin ko? Ang kakaibang puwersa na inilabas ng Super Array na bomb alot sa Black Territory ay sinadya upang pigilan ang mga tao na maabot ang nakakulong na Black Ink Clansman. Si Yang Kai ay umasa sa World Spring para manatiling ligtas, habang ang Black Ink Disciples ay umaasa sa Black Ink Strength para sa proteksyon. Kahit na si Liu Mo ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi niya mapigilan ang impluensya ng Super Array. Zayn Paman, maaari siyang tumagal ng kaunti kaysa sa karamihan. Gusto kong hilingin kay Senior na ilayo dito ang mga Black Ink Disciples na ito. Sumenya si Yang Kai sa likod niya. Tumanggaw si Liu Mo. Ayos lang. Senior, maaari mo rin bang hilingin sa iyong mga nasasakupan na magpakita ng awa at huwag kitilin ang kanilang buhay? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at nagmakaawa. Kumunat ang noo ni Liu Mo. Bakit? Siya ay orihinal na nagplano na dalhin ang mga Black Ink Disciples na ito ng sapat na malayo bago sila patayin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Disciples ay hindi madaling harapin. Kung sisirain nila ang sarili, ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay makakatakas, at ang haantong lamang nito ay isang tumpok ng problema. Mas mabuting patayin na lang sila. Higit pa rito, walang pagkakataon na maibalik ang isang cultivator na nabura ng Black Ink Strength. Ang Langya Paradise ay natalo ng ilang Heaven Opening Realm Masters, at maging ang isa sa kanilang Vice Sect Masters noong nakaraang pagkakataon. Hindi sila na-convert sa Black Ink Disciples sa pamamagitan ng pagpili, at biktima rin sila. Kung maaari, ang junior na ito ay gustong iligtas ang kanilang buhay. Nagningning ang mga mata ni Liu Mo sa kanyang mga sinabi.
Mayroon ka bang paraan upang maalis ang Black Ink Strength at maibalik ang kanilang katinuan? Umiling si Yang Kai. Sa kasalukuyan, wala akong magagawa tungkol dito, ngunit naniniwala akong may magagawa. Hindi na nagtanong pa si Liu Mo at bahagyang tumango. Kung ganoon, hayaan muna natin silang buhay pansamantala. Talagang hindi magiging madali ang pag-aalaga sa napakaraming Black Ink disciples na ito, buti na lang at dinala ng monarch na ito ang maraming tao. Ang malalaking daloy ng liwanag na sumusunod sa likod ni Liu Mo ay pawang mga masters mula sa Golden Antelope Paradise. Sa pagkakataong ito, ang mga cultivator na ipinadala ay nasa 6th grade o 7th grade Heaven Opening Realm. Ang mga nasa ilalim ng 6th grade Heaven Opening Realm ay hindi man lang pinayagang pumunta rito, ngunit ang kabuoang bilang ng mga tao ay lumampas sa 300. Ito ay isang napakalaki at nakakatakot na lineup. Si Liu Mo ay mas mabilis kaysa sa iba, kaya siya ang unang dumating, at habang nagsasalita ang dalawa, maraming masters mula sa Golden Antelope Paradise ang sa wakas ay dumating. Ang bawat isa sa kanila ay nakasimangot bagaman, itinutulak ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang mga epekto ng Super Array, ngunit wala silang nagawa upang pigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng kanilang miniature universe. Ancestor. Ikinulong ng mga tao ang kanilang mga kamay. Utos ni Liu Mo. Mga brats, nakikita ba ninyo ang mga walang malay na Black Ink disciples? Alisin silang lahat pagkatapos mabuklad ang kanilang mga katawan at miniature universe. Nag-alinlangan ang isang 7th grade Heaven Opening Realm cultivator at nagtanong. Huwag mo silang patayin. Medyo marami din silang nakasalubong na Black Ink disciples papunta dito, pero pinatay lang nila lahat, kaya hindi nila maiwasang maramdaman na medyo kakaiba ang utos ng kanilang ancestor. Ang pakikipaglaban at pagpatay sa buong araw, napaka hindi nararapat na mag-isip ka ng ganyan. Walang humpay na saway ni Liu Mo. Kung sasabihin ko sa iyo na alisin mo sila, bakit nagbubuga ng napakaraming kalokohan? Bilasan mo na at gumalaw ng walang gulo, pwede kang magreklamo mamaya. Hindi angkop para sa atin na manatili sa lugar na ito ng matagal. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master, na pinagsabihan, ay napakatanda na rin, ngunit hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na bahid ng hinaing sa harap ni Liu Mo. Itong ninuno nila ay kilala sa pagiging masungit, kaya mas mabuting huwag na lang pabulaanan ang kanyang mga utos. Mabilis na tinipon ng masters ng Golden Antelope Paradise ang mga walang malay na Black Ink disciples sa isang lugar bago ibigay ang kanilang mga kapangyarihan upang selyuhan ang kanilang lakas. Sinabi ni Liu Mo sa medyo nag-aalalang paraan. Young boy, ano ang tungkol sa iyo? Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at sumagot. Kailangan ko pa ring magbantay dito, kung sakaling may dumating na Black Ink disciple na muling naghahanap ng kamatayan. Kumunat ang noo ni Liu Mo. Mahihirapan ka, kaya mag-ingat ka. Kung may nangyaring mali, umalis ka agad sa lugar na ito. Sa likod ni Yang Kai ay ang lugar kung saan nakakulong ang Black Ink clansman. Walang nakakaalam kung ano ang kalagayan ng nilalang na ito ngayon, o kung sila ay makakawala o hindi, kaya ang pananatili dito ay walang alinlangan na lubhang mapanganib. Naiintindihan ng junior na ito. Seryosong tumango si Yang Kai. At saka, maaari bang aisil ni senior ang exit ng Black Territory, para walang Black Ink disciples ang makakatakas? Sumagot si Liu Mo, tungkol dito, makatitiyak ka. Nang pumasok ang monarch na ito, inutusan niya ang ilang tao na manatili sa teritoryo gate at selyuhan ito. Sa ngayon, walang mga tagalabas na pinapayagang pumasok sa lugar na ito, at walang makakaalis. Marami pa ring Black Ink disciples na inilipat ko sa ibang lugar, at dapat sila ay nagmamadali dito sa mismong sandaling ito. Hindi na hinintay na matapos niya ang kanyang mga salita, idinagdag ni Liu Mo. Makakatiyak ka rin tungkol dyan. Sisiguraduhin ng aking Golden Antelope Paradise na walang makakadaan sa kanila. Mayroon pa ring mga tao na nagmimina ng mga materyales sa marami sa mga ore stars sa Black Territory ngayon. Hinihiling ng junior na ito sa senior na dalhin ang lahat ng walang kamalay-malay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa isang lugar at huwag hayaan ang Black Ink disciples na magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob ng mas maraming tao sa kanilang panig. Mabuti, ipaubaya mo ang lahat sa monarch na ito. Tumango si Liu Mo bilang pagsang-ayon. Martial Peak, Kabanata 4874. Paglaya. Dumating ang maraming masters ng Golden Antelope Paradise sa tamang oras. Kung dumating sila makalipas ang ilang araw, hindi mapipigilan ni Yang Kai ang mga Black Ink disciples na nagmamadaling bumalik. Ang lineup na ito na binubuo ng daan-daang 6th at 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay walang kabuluhan, at pinayagan nito si Yang Kai na makahinga ng maluwag. Ngayon lang,
Pagkatapos na medyo kontrolado na ang sitwasyon, naramdaman ni Yang Kai ang pagod sa paghabol sa kanya. Sa katunayan, ang labanan sa pagkakataong ito sa mga Black Ink Disciples ay hindi masyadong matindi, at hindi ito ang pinakamapanganib na laban na naranasan niya, ngunit ito talaga ang pinaka-nahihirapan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Dahil sa halos 2,000 Black Ink Disciples na kanyang pinigilan at tinatakan, ang miniature universe ni Yang Kai ay halos nasa limitasyon nito, na lubhang nakaapekto sa sirkulasyon ng kanyang world force, hindi pa banggitin ang pangangailangan na ilihis ang focus at lakas upang mapanatili ang Black Ink Disciples sa kanyang miniature universe sa ilalim ng kontrol. Dahil sa lahat ng mga paghihigpit na ito, hindi maibigay ni Yang Kai ang kanyang lakas. Higit pa rito ay ayaw ni Yang Kai, ninangahas na patayin ang mga Black Ink Disciples na kusang loob na malapit sa gitna ng Black Prison, kahit gaano pa siya hindi komportable dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ang pagdating ng Golden Antelope Paradise's Masters ay isang napapanahong ulan ng kapalaran, na humihila sa kanya mula sa kanyang puyaw ng tubig ng mga paghihirap. Ginamit ni Yang Kai ang oras na natamo niya para gumaling. Bagamat ginagarantiyahan ng Six-Wood Divine Monarch, Liu Mo, na hindi niya hahayaang dumaan ang sinuman sa mga Black Ink Disciples, hindi kailanman isang pagkakamali na maging maingat. Habang unti-unting lumilipas ang oras, sinisiyasat ni Yang Kai ang kanyang miniature universe habang nagpapagaling. Ang isang malawak na lugar sa loob ng kanyang miniature universe ay napuno ng mga Black Ink Disciples na pinigilan at pagkatapos ay tinatakan. Lahat sila ay parang mga estatwa, hindi gumagalaw. Si Shoyi ay nakatayo sa hangin na may medyo maputlang mukha, na may ekspresyon ng pagkalito ng kanyang Hanord Master na magbantay dito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Noong una, naisip ni Shoyi na ang kailangan lang niyang bantayan ay isang hindi pangkaraniwang maliit na matandang lalaki at isang makapangyarihang halimaw na hayop, ngunit pagkatapos, isa-isa, ang mga taong halatang inilagay sa ilalim ng isang paghihigpit ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isang ay naging 100, ang 100 ay naging 1,000, at kalaunan ang mga bilang ay umabot sa halos 2,000. Hindi masabi ni Shoyi kung gaano kataas ang kultibasyon ng mga taong ito, ngunit alam niya na ang bawat isa sa kanila ay mga buhay na hindi man lang pinangarap ng mga Masters sa Void Continent na makalaban. Ang Emperor Realm Masters ay magiging kasing mahina ng mga langgam sa harap nila. Sa kabutihang palad, bagamat tila makapangyarihan ang mga taong ito, halatang hindi sila makagalaw. Habang si Shoyi ay labis na nabigla, naramdaman din niya ang labis na pagmamalaki sa lakas ng kanyang Hanord Master. Anong uri ng larangan ng digmaan ang kasalukuyang ginagalawan ng Hanord Master, para kailangan niyang makuha ang napakaraming Masters ng sabay-sabay? Nang wala na siyang magagawa, biglang may lumitaw na figure sa tabi niya. Inilipat ni Shoyi ang kanyang tingin sa figure, at marahas na umiling bago nagmadaling sumaludo. Hanord Master. Sinulyapan ni Yang Kai ang mga Black Ink Disciples sa ibaba niya upang matiyak na walang kakaiba sa kanila bago tumanggo ng bahagya. Ipinakita ni Yang Kai ang kanyang sarili sa loob ng kanyang miniature universe world gamit ang kanyang divine sense. Hindi matukoy ng mga residente ng Void Continent ang pagkakaiba nito sa isang tunay na katawan. Hanord Master, silang lahat ba ay mga kaaway? Hindi napigilan ni Shoyi ang kanyang pagdududa at nagtanong. Medyo, sagot ni Yang Kai. Kung gayon bakit hulihin sila, sa halip na patayin lamang sila? Tanong ulit ni Shoyi. Dahil ayaw nilang kalabanan ako, at sa halip ay sa ilalim lamang ng pagpilit ng isang mahiwagang puwersa, hindi ko sila pinatay. Sumimangot si Yang Kai at idinagdag. Minsan, hindi lang ang pagpatay ang paraan para malutas ang problema. Tumanggo si Shoyi. Naiintindihan ng disipulo. Si Yang Kai ay lubos na nasisiyahan sa lahat ng tatlo sa kanyang mga disipulo, ngunit bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Si Zhao Yebei ay simple at tapat, ngunit walang kakayahan, si Zhao Ya ay may pambihirang kakayahan, ngunit ang kanyang layunin sa pagpatay ay masyadong ligaw. Kung ikukumpara sa eldest disciple at second disciple, si Shoyi, ang third disciple, ay may pinakamadaling katangian. Kamusta ang cultivation mo ngayon? Tanong ni Yang Kai bilang tugon. Sumagot si Shoyi, hindi masama. Kamakailan lamang ay pinipigilan ng alagad ang kanyang kaharian. Ang lahat ng ito ay alinsunod sa mga tagubilin ni Yang Kai. Ang isang tao ay hindi dapat magkaroon ng masyadong mataas na kultibasyon upang mani ang mga benepisyo ng Star Boundary World Tree, at si Zhao Ya ay nagsumikap din na sugpuin ang kanyang paglilinang sa mahabang panahon noon. Ngayon, oras na ni Shoyi na gawin iyon. Si Yang Kai ay orihinal na nagplano na bumalik sa Star Boundary pagkatapos ng insidente sa Yin Yang Cave Heaven,
at ilagay si Shuyi sa High Heaven Pavilion upang linangin kasama ang dalawa pa niyang disipulo, ngunit hindi pa niya ito nagawa, hanggang ngayon, dahil sa pagkaantala. Ipagpatuloy mong sugpuin ang iyong paglilinang. Pagkatapos kong gawin ang aking kasalukuyang gawain, isasama kita upang makilala ang iyong eldest senior brother at second senior sister. Medyo nangamba si Shuyi, ngunit medyo nasasabik din. Oo, si Shuyi ay napaka-curious tungkol sa kanyang eldest senior brother at sa kanyang second senior sister, na parehong hindi pa niya nakilala. Siya ay isang ulila at walang pamilya, kaya ang kanyang Hanord Master ay karaniwang kamag-anak niya ngayon. Gayunpaman, bigla din siyang nagkaroon ng eldest senior brother at second senior sister, isang posibilidad na labis niyang itinatangi sa kanyang puso. Patuloy na subaybayan ang sitwasyon dito, at abisuhan ako kung may anumang mga problema. Pagkatapos utos ni Yang Kai, nawala ang kanyang anyo. Sa labas, sa gitna ng Black Prison, walang mga senyales ng anumang Black Ink disciples na paparating, na nagpahula kay Yang Kai na lahat sila ay ibinaba ng Golden Antelope Paradise. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi nang ahas na umalis ng madali, dahil sa ngayon, siya ang huling linya ng depensa dito. Sa sandaling umalis siya, kung ang isang Black Ink disciple ay nakarating dito, mabibigyan nila ng pagkain ang nakakulong na Black Ink clansman upang matulungan siyang magising at makatakas. Paminsan-minsan ay dumaan si Liu Mo upang sabihin kay Yang Kai ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Black Territory. Ang Black Ink disciple ay isa-isang ang ibinaba, ngunit sa prosesong ito, napansin ng maraming Black Ink disciple na hindi tama ang sitwasyon at direktang pinatay ang kanilang sarili. Sa ngayon, maraming Black Ink strength ang lumulutang sa kawalan ng Black Territory, na tanging mga bagay na natitira pagkatapos ng pagkamatay ng Black Ink disciples. Ang Black Ink strength na ito ay lubhang mapanganib sa sinumang Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay nahawahan, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Kaya, pinamarkahan ni Liu Mo ang mga nalalabi, bago gumamit ng Spirit Erase para sugpuin at aisil ang Black Ink strength. Ang maraming Heaven Opening Realm Masters na nagmimina ng Ore Stars ay na-recall lahat at inilagay sa batch sa isang Spirit Province. Wala sa kanila ang palalayain hanggang sa matukoy kung sila ay napinsala ng Black Ink strength at naging Black Ink disciples o kung hindi. Bagamat ang hakbang na ito ay nagdulot ng maraming reklamo, natitiis lamang nila ito kahit na hindi sila nasisiyahan dahil ang Golden Antelope Paradise ang kumikilos. Kahit sa ngayon, hindi alam ng mga Manero kung ano ang nangyari sa Black Territory, ni hindi naglakas loob ang Golden Antelope Paradise na maglabas ng anumang impormasyon tungkol sa Black Ink Clan o sa Black Ink Strength sa pangkalahatang publiko. Ang hindi mag-leak ng impormasyong tulad nito sa publiko ay isang prinsipyong sinunod ng Cave Heavens and Paradises noon pa man. Unti-unti, mas maraming masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang sumugod sa Black Territory, bawat grupo ay binubuo ng hindi bababa sa 100 masters na pinamumunuan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Ancestor. Ang Cave Heavens and Paradises ay sinusubaybayan ang Black Ink Clansman sa daan-daang taon na ngayon, ngunit walang nakitang bakas sa kanya. Kaya, nang makuha nila ang balitang ito, na ang Black Ink Clan ay talagang nagtatago sa Black Territory, ang mga pangunahing Cave Heavens at Paradises ay labis na nagulat. Hanggang ngayon, hinahanap nila ang kalaban sa Shattered Heaven, nang walang anumang resulta. Ngayong natukoy na ang pinagtataguan ng Black Ink Clansman, natural na gusto ng Cave Heavens and Paradises na maalis agad siya, upang maiwasang mangyari muli ang isang bagay tulad ng trahedya ng Langya Paradise. Sa wala pang 3 buwan, humigit kumulang 10 8th grade Heaven Opening Realm Masters, 100 7th grade Heaven Opening Realm Masters, at kasing dami ng 1,000 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon sa Black Territory. Ito lamang ang pinagsamang kapangyarihan ng humigit kumulang 7 o 8 Cave Heavens at Paradises, hindi man lang binanggit na ang iilang Cave Heavens at Paradise na ito ay ang mga sumugod din kaagad pagkatapos na alertuhan ni Luo Tinghi. Marami pang Cave Heavens at Paraiso ang darating. Bumalik din si Luo Tinghi. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Yang Kai, nagmamadali siyang bumalik sa Black Territory matapos magmadaling alertuhan ang ilang kalapit na Cave Heavens and Paradises. Sa wakas ay napalaya si Yang Kai mula sa kanyang mga tungkulin. Sa kanila ang sitwasyon sa Black Territory, napagtanto din ng marami sa mga ancestors na ito ang kabigatan ng problema. Ang Black Prison na ito ay malinaw na isang hola na ginawa ng isang sinaunang great expert, ngunit ito ay nanatiling hindi kilala hanggang ngayon. Ang mga pangunahing Cave Heavens at mga sinaunang aklat ng Paradises ay tiyak na magkakaroon ng ilang mga talaan na may kaugnayan sa bagay na ito kung ito ang kanilang gawa. Sa makatuwid,
Ang Black Ink Clansman ay tiyak na ikinulong dito bago ang pagsilang ng Cave Heavens and Paradises. Bahagyang nabawasan ang kapangyarihan ng Super Array sa loob ng ilang taon, ngunit hindi ito naging hadlang sa kakayahang makulong ang Black Ink Clansman. Sa pagkakaroon ng Super Array, kahit na ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay walang paraan upang maabot ang gitna ng Black Prison, at maaari lamang hayaan ni Luan Baifeng ang mga subordinate na or slave na minahan ang or stars sa panlabas na paligid. Ang pagkilos na ito ay mahalagang hindi nakakapinsala. Kahit na patuloy nilang gawin ito sa loob ng isa pang 10,000 taon, ang Super Array ay hindi hangina sa anumang kapansin-pansing paraan. Sabay-sabay na inilipat ang mga 30 plus or stars mula sa inner region ng Black Territory. Ang pagkasira ng mga or star na ito ay naging sanhi ng bahagyang pagluwag ng walang kamali-mali na Super Array, na nagpapahintulot sa Black Ink Clansman na samantalahin ang sitwasyon. Si Luan Baifeng, na namamahala sa buong prosesong ito, ay ginawang Black Ink Disciple at hindi nagtagal ay kumalat ito, na umaakit ng mas maraming tao na pumunta sa mga materyales sa minahan habang palihim na ginagawang Black Ink Disciples. Tuloy-tuloy, mas maraming or stars ang mina at nawasak, na lalong nagpapahina sa kapangyarihan ng Super Array. Kung hindi dahil sa biglaang pagdating ni Yang Kai, talagang ilang oras na lang bago nakatakas ang Black Ink Clansman. Ang mabuting balita ay hindi pa nakakapagligtas ang sitwasyon. Ang Super Array ay sapat pa rin ang lakas, at ang Black Ink Clansman ay nakakulong pa rin at hindi makakatakas sa loob ng ilang panahon, ngunit ang tanong kung paano haharapin ang bagay na ito ay nagdulot ng sakit ng ulo para sa marami sa 8th grade ancestors. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang Black Ink Clansman dito, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga pamamaraan na kailangang gawin ng mga sinaunang great expert, mahihinuhal ng isa ang takot ng Black Ink Clansman na ito sa kanyang tuktok. Ang Black Ink Clansman ay malamang na hindi isang bagay na makakalaban nila. Parehong sinabi ng matandang may apelyidong Yu at Luan Baifeng na bago ang Black Ink, ang lahat ay langgam. Nagpakita sila ng hindi natitinag na pagtitiwala sa kanilang master. Nahati ang mga opinyon ng malapit sa 10 ancestors. Gusto ng ilan na pahusayin ang Super Array, ayusin ang mga nasirang lugar, at hayaan itong patuloy na supilan at selyuhan ang Black Ink Clansman. Naisip ng iba na mas mabuting putulin ang mga damo at bunutin ang mga ugat, na nangangatuwiran na ang pag-iwan sa Black Ink Clansman dito ay kapareho ng pagpapalaki ng tigre na magdudulot ng kalamidad balang araw. Ang bawat panig ay may kanya-kanyang pangangatwiran, at ilang sandali silang nagtalo. Ang mga ninunong ito, na lahat ay napakataas at makapangyarihan sa paningin ng kanilang mga alagad, ay kumikilos na ngayon bilang mga mangangalakal sa isang pamilihan ng pagkain, na walang asal na magsalita ng anuman habang sinisigaw nila ang kanilang sariling mga opinyon kaliwat kanan. Sa kanila, ang Sixwood Divine Monarch ang pinakamalakas, umuungal siya, lalapit ang Old Master na ito at papatayin ang Black Ink Clansman na iyon ngayon, walang makakapigil sa akin. At iba pa. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatalo na walang conclusion, biglang lumingon si Liu Mo kay Yang Kai at nagtanong. Young boy, ano sa palagay mo? Marami sa 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang agad na tumingin sa kanya. Dahil malalim ang kinalaman ni Yang Kai sa usapin ng Black Territory, tinawag din siya ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters sa pagpupulong sa pagkakataong ito. Naisip ni Yang Kai na kailangan lang niyang sagutin ang ilang mga tanong mula sa mga ancestor at lutasin ang ilan sa kanilang mga pagdududa, kaya hindi niya inaasahan na maghahadya si Liu Mo ng ganoon kahirap na isyu sa kanya. Ayaw magkomento ni Yang Kai tungkol sa bagay na ito, ngunit dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, wala siyang pagpipilian kundi ipahayag ang kanyang mga pananaw. Nag-iisip si Junior ng isang isyu. Ang mga sinaunang great expert ay may paraan upang ayusin ang isang Super Array na sumasaklaw sa isang buong great territory upang sugpuin at aisil itong Black Ink Clansman, kaya ang kanilang mga pamamaraan ay dapat na walang kapantay. Kaya, bakit ikinulong lang nila ang Black Ink Clansman at hindi basta-basta pinatay? Marshall Peak, Kabanata 4875. Gagawin sa abot ng aking makakaya. Ang tanong na ito ay tumama sa loob ng maraming 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors, na hindi pa naiisip ang tungkol dito. Ang 6 na Wood Divine Monarch ay nag-isip tungkol dito saglit bago nagmungkahi. Marahil naisip ng mga sinaunang great expert na mas mabuting iwanan itong nakakulong. Umiling si Yang Kai at binanggit ang isang karagdagang bagay. Tiyak na narinig ng mga nakatatanda ang tungkol sa nangyari sa Junior na ito sa ancestral land ng mga divine spirit. Minsan nang ikinwento ni Yang Kai ang mga pangyayaring nangyari sa kanya sa ancestral land sa harap ng lahat ng mga dayuhang sugo ng mga pangunahing Cave Heavens and Paradises, kabilang si Yu Xiangdai.
Naniniwala si Yang Kai na ang mga dayuhang sagong ito ay tiyak na mag-uulat nito sa kani-kanilang mga sekta. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na kinasasangkutan ng Black Ink Clan, ang Divine Spirits, at maging ang Giant Spirit Gods. Gaya ng inaasahan niya, lahat ng 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors ay bahagyang tumanggo. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Ang junior na ito ay may Dragon Vein, kaya nagkaroon ako ng pribilehiyong magmana ng Crystal Palace ng Dragon Clan sa Ancestral Land. Sa kapangyarihan ng Crystal Palace, nasaksihan ni Junior ang isang Great War noong sinaunang panahon. Sa digmaang iyon, ang Black Ink Giant Spirit God ay parang isang hindi magagapi na mandirigma na bumaba mula sa langit, at maging ang mga Divine Spirit ay hindi niya mga kalaban. Sa huli, kahit na ang Dragon Emperor at Phoenix Empress noon ay kailangang gumamit ng sacred treasures ng bawat isa sa iba't ibang Divine Spirit clans, isakripisyo ang kalahati ng Ancestral Land, at ibigay pa ang kanilang mga buhay para lang makagapos ang Giant Spirit God, epektibong pinipigilan at tinatakan ito sa lugar. Sa palagay ko ay mas gugustuhin ng mga Divine Spirit na patayin ang Black Ink Giant Spirit God kung ang mga pangyayari ay nagpapahintulot sa kanila na gawin iyon, sa halip na magkaroon ng ganoong kalaking halaga upang masillang siya, ngunit hindi nila magawa. At sa katunayan, ang mga aksyon ng Dragon Emperor at ng Phoenix Empress pati na rin ng mga Divine Spirit ay tama. Kahit na matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang selyo ay nanatili at ang Black Ink Giant Spirit God ay pinatay. Maging ang Black Ink Strength sa kanyang katawan ay lubusang natanggal ng Ancestral Strength, na nag-aalis ng anumang potensyal na problema. Ano ang punto mo? Tanong ng isang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestor. Sumagot si Yang Kai. Ang punto ni Junior ay ang sitwasyon sa Black Territory ay dapat na katulad ng nangyari sa Ancestral Land. Marahil ang mga sinaunang great expert na nagpakulong sa Black Ink Clansman dito ay hindi nagawang patayin siya, ngunit iyon ay hindi rin maisip, kung isasaalang-alang na ang mga sinaunang great expert ay sapat na makapangyarihan upang i-set up ang super array na ito bilang isang hola. Kung kaya nila iyon, dapat ay madali nilang napatay ang nag-iisang Black Ink Clansman. Ang dahilan kung bakit nila ginawa ito, sa palagay ko, ay dapat na magkatugma sa mga Divine Spirit. Sinisikap nila ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Isang mamula-mula na mukhang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestor ang bumulalas. Ibig mong sabihin, kung napatay nila ang Black Ink Clansman na nakulong dito, haantong ito sa ilang hindi inaasahang kahihinatnan, tulad ng Black Ink Strength na naiwan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Tumanggo si Yang Kai. Ang junior na ito ay nag-iisip lamang, ngunit ang Black Ink Strength ay masama at mapanganib. Kahit na ang Black Ink Strength na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng isang mababang Black Ink Disciple ay lubhang nakakasira, hindi pa banggitin ang Black Ink Strength na may iwan pagkatapos ng kamatayan ng isang tao mula sa tunay na Black Ink Clan, na maaaring ang sinaunang kinatatakutan ng mga great expert. Nagkatinginan ng 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors at bahagyang tumanggo. Kaya, mas gugustuhin mong sugpuin at selyuhan itong muli. Medyo galit na tumingin si Liu Mo kay Yang Kai. Isa siya sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng paksayon ng pagpatay, at ang katotohanang hindi sumang-ayon si Yang Kai sa kanya ay medyo hindi siya nasisiyahan. Umiling si Yang Kai at sinabing, ang mga salita ni Junior ay mga walang kwentang pananalita lamang, at nasa seniors na ang desisyon tungkol sa usapin ng Black Ink Clan. Nagsalita si Luo Tinghi. Maghintay tayo hanggang sa dumating ang lahat at pagkatapos ay talakayin ang bagay na ito ng sama-sama para magkaroon tayo ng resolusyon. Kahit anong awayan natin ngayon dito, hindi makakatulong. Bagamat siya ay bagong promote lamang na 8th Grade Heaven Opening Realm Master mula sa Yin Yang Cave Heaven, alam ng lahat ng mga ancestors na naruroon na siya ay may potensyal na makapasok sa 9th Grade Heaven Opening Realm sa hinaharap, kaya hindi nila ginawang maliitin siya. Ang usapin kung paano haharapin ang Black Ink Clan ay ipinagpaliban hanggang sa dumating ang lahat ng 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors ng Cave Heavens and Paradises. Gayunpaman, ang usapin kung ano ang gagawin sa mahigit 2,000 Black Ink Disciples sa Black Territory na nabubuhay pa ay isang kagyat na bagay na kailangang harapin kaagad. Mabilis na napinsala ni Luan Baifeng ang humigit kumulang 5,000 o higit pang mga Black Ink Disciples, kung saan pinigilan at tinatakan ni Yang Kai ang halos 2,000 sa loob ng kanyang miniature universe, halos 1,000 ang namatay, at humigit kumulang 2,000 ang nahuli ng mga masters ng Golden Antelope Paradise at ikinulong sa isang inabandonang Spirit Province. Ito rin ay isa pang bagay na nagdulot ng sakit ng ulo para sa 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors, kaya sa ngayon, lahat sila ay nakatingin kay Yang Kai, dahil nagtanong si Liu Mo. Young boy, sinabi mo noon na naniniwala kang mayroong isang tao na mailigtas sila,
Tama. Sino ang maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan? Ang Black Ink Strength ay napakapursigido, at sadyang hindi ito posible na maalis. Personal na sinubukan ni Liu Mo ang kanyang kamay noon, at kahit na sa kanyang lakas, wala siyang magagawa tungkol sa natitirang Black Ink Strength na lumulutang sa kawalan kahit kaunti. Halatang pinag-isipan niya ito, ngunit hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Yang Kai. Bagamat ang mga tao mula sa Cave Heavens and Paradises ay kumilos ng medyo dominanti, hindi sila handang pumatay ng mga inosenteng tao ng madali, hindi pa banggitin na mayroong halos 2,000 Black Ink Disciples na nakakulong sa inabando ng Spirit Province. Saglit na nag-alinlangan si Yang Kai, ngunit nagpa siya na sabihin ang totoo. Ang Sun's Burning Light at Moon's Seren Glimmer. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors ay sama-samang huminga ng malalim. Kahit gaano pa sila kahirap mag-isip, hinding-hindi nila akalain na ang tinutukoy ni Yang Kai ay talagang silang dalawa. Kumurap ang Sixth Wood Divine Monarch at pansamantalang nagsabi. Narinig ko na sinundan mo ang isang giant spirit god sa Chaotic Dead Territory. Oo, tumanggo si Yang Kai. Ang bagay na ito ay hindi isang lihim, kaya ang mga nangungunang brass ng Cave Heavens at Paradises ay dapat na nakakuha ng balita tungkol dito. Ang dalawang iyon ay mga avatar ng pagkawasak. Ang mga ito ay karaniwang masamang pangitain. Seryoso ang mukha ng isang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestor. Ngunit kung mayroong sino man sa mundo na makakawala ng Black Ink Strength, malamang na sila iyon. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang Burning Light at Seren Glimmer, ngunit wala ni isa sa 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors na nakaupo rito ang nangahas na pumasok sa kaibuturan ng Chaotic Dead Territory dahil alam nila na ang kanilang buhay ay nasa seryosong panganib kahit na sila. Naglakad-lakad lang sa paligid nito. Hindi malamang, ngunit tiyak. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Malamang na narinig ng mga senior ang tungkol sa insidente kung saan kinuha ng junior na ito ang Black Ink Strength na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ni Shizing ng Langya Paradise sa sarili niyang miniature universe upang sugpuin ito. Ginamit pa ito ng junior na ito para linlanggan ang Black Ink Disciples ng Langya Paradise na isipin na isa ako sa kanila. Tumanggo si Liu Mo at sinabing, narinig ko na, Brat, ang swerte mo talaga. Nakuha mo pa ang napakamahal na kayamanan tulad ng World Spring. Si Liu Mo ay may hitsura ng inggit. Kung mayroon lang sana siya sa 4 Universe Pillars, hindi na niya kailangang matakot sa Black Ink Strength. Ngumiti sa kanya si Yang Kai at nagpatuloy. Sa Chaotic Dead Territory, natuklasan ng Sinner's Burning Light at Seren Glimmer ang Black Ink Strength sa miniature universe ng junior na ito at kumilos para alisin ito. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestors ay nagtaas ng kilay sa mga salitang iyon. Ang ancestor na nagsalita kanina ay nagtanong. Sigurado ka bang makukumbansi mo ang dalawang iyon na tumulong muli? Susubukan ko ang aking makakaya. Walang magagarantiyahan ni Yang Kai, ngunit buhay ng libo-libong Heaven Opening Realm Masters ang nakataya, kaya kailangan niyang subukan. Mabuti. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Ancestor ay tumanggo. Kung gayon ang bagay na ito ay may iwan sa iyong mga kamay. Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling magtanong. Si Yang Kai ay hindi tumayo sa seremonya. Ang junior na ito ay nangangailangan ng isang barko na maaaring magdala ng humigit kumulang 4 hanggang 5,000 katao. May iba pa ba? Umiling si Yang Kai at sinabing. Wala nang iba. Si Liu Mo ang pumalit. Isang simpleng bagay. Kaagad akong magpapahatid ng isang mahusay na barko. Ang Golden Antelope Paradise ay ang pinakamalapit sa kanilang kasalukuyang lokasyon, at anumang barko na maaaring magdala ng 5,000 katao ay magiging isang napakalaking artifact na kailangang pakilyusan mula sa loob ng sekta. Dahil dito, ang isyu tungkol sa Black Ink Disciples ay naayos na sa ngayon. Sina Yang Kai, Luo Tinghi at Liu Mo ay pumunta sa inabando ng Spirit Province kung saan nakakulong ang mga Black Ink Disciples. Ang lahat ng Black Ink Disciples ay may mga bakas ng pagiging nakakulong sa iba't ibang secret techniques na nakakulong sa kanilang mga katawan. Ang mga secret technique na ginamit ay naging kadena na pumipigil at nagselyo ng lahat ng lakas sa katawan ng mga Black Ink Disciples, kaya hindi nila nagawang patayin ang kanilang mga sarili. Napansin ni Yang Kai ang galit na titig ni Luan Baifeng na nakatutok sa kanya, ngunit hindi ito pinansin. Ang High-Grade Heaven Opening Realm Master, na nagbabantay sa lugar na ito, ay nagmamadaling humakbang pasulong upang sumaludo nang makita niyang dumating ang dalawang ninuno. Siyempre, hindi lamang isang High-Grade Heaven Opening Realm Master ang nagbabantay sa lugar na ito, ngunit ilang dos-ina sa kanila, na nakapalibot sa buong abandonadong Spirit Province.
Ikinaway ni Liu Mo ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang lalaking ito ay dapat bumalik sa kanyang mga tungkulin, bago tumingin kay Yang Kai. Handa na ba kayong dalawa? Tanong ni Yang Kai. Parehong tumango sina Liu Mo at Luo Tinghi ng kanilang mga ulo. Kung gayon, magsimula tayo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang ilusyon na multo ng miniature universe ni Yang Kai ay biglang lumawak sa likuran niya, at ang buong universo ay nagpakita ng malakas na putok. Lumawak ang miniature universe upang isama sina Liu Mo at Luo Tinghi, at ang tatlo ay lumitaw sa mismong lugar kung saan nakakulong ang maraming Black Ink disciples. Agad na natigilan si Liu Mo. Napakarami. Nauna nang sinabi ni Yang Kai na pinigilan at tinatakan din niya ang ilang Black Ink disciples sa kanyang miniature universe, at gusto niya at ni Luo Tinghi na tumulong na ilipat sila palabas, ngunit noong una ay naisip ni Liu Mo na magkakaroon ng ilang dosina o daan-daan sa kanila sa karamihan. Ngunit sa isang sulyap, makikita niya na mayroong libo-libong Black Ink disciples dito. Noon lang niya naunawaan kung bakit gusto ni Yang Kai ng isang mahusay na barko na maaaring magsakay ng humigit kumulang 5,000 katao. Namangha din si Luo Ting. May lakas ka pa ring makipaglaban sa iba pagkatapos ay silang napakaraming Black Ink disciples sa loob ng iyong miniature universe. Hindi pinapansin ang katotohanan na si Yang Kai ay isa lamang maliit na 6th grade Heaven Opening Realm Master, kahit para sa kanya o kay Liu Mo, na nasa 8th grade Heaven Opening Realm, magiging mahirap na malayang gumalaw pagkatapos masil ang 2,000 Heaven Opening Realm. Ang mga cultivator sa loob ng kanilang miniature universe, huwag mag-away. Si Yang Kai, sa kabilang banda ay masigla, na tila hindi siya apektado. Casual na ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang junior na ito ay may dalang World Spring, kung saan ang kanyang miniature universe ay napakatatag. Baka may kinalaman yun. Tumango si Liu Mo bilang pag-unawa. Totoo iyan. Napakaganda talaga ng World Spring. Sumenya si Yang Kai kay Shuyi, na nagbabantay sa mga disipulo ng Black Ink dito, at itinuro siya bago sinabing. Ito ang aking third disciple, si Shuyi. Shuyi, batiin ang dalawang senior na ito. Nagmamadaling sumaludaw si Shuyi. Sinulyapan ni Liu Mo si Shuyi na may kaunting interes, ngunit hindi siya naglaan ng maraming oras. Anong uri ng mga henyo ang hindi nakita ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya? Hindi karapat-dapat si Shuyi sa kanyang atensyon. Sa kabaligtaran, si Luo Tinghi ang nagpakita ng ilang interes. Dahil ito ang iyong third disciple, ibig sabihin mayroon ka ring first disciple at second disciple. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Nasa star boundary ang dalawa. Natural na makikita sila ni Senior pagdating niya doon. Nayanig ang puso ni Shuyi. Anong uri ng pag-iral ang dalawang ito, na kahit ang kanyang Hanord Master ay kailangang tawagin sila bilang senior. Lalong naging magalang ang ekspresyon niya. Tumango si Luo Tinghi. Siguradong pupunta siya sa star boundary. Wala na siyang oras upang pagsamahin ang kanyang paglilinang mula noong siya ay sumulong sa 8th grade Heaven Opening Realm kasama ang lahat ng mga kaganapan na nangyayari sa kanyang paligid. Ngayon na mayroong mga tao mula sa mga pangunahing cave heavens at paradises na naruroon sa Black Territory, hindi gaanong magkakaroon ng pagkakaiba kahit na wala siya, kaya binalak niyang umalis sa star boundary sa loob ng ilang araw. Kayong dalawa, pakiusap. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Hindi problema para kay Yang Kai na sugpuin ang 2,000 Black Ink disciples na ito sa kanyang miniature universe, ngunit kung gusto niyang ilipat sila palabas, kailangan muna niyang aisil ang kanilang kapangyarihan. Masyadong mabagal para kay Yang Kai na hawakan ang ganitong uri ng gawain ng mag-isa, kaya naman hiniling niya kay Liu Mo at Luo Tinghi na tumulong. Sina Liu Mo at Luo Tinghi ay tumango at nagsimulang magtrabaho. Martial Peak, Kabanata 4876. Matatangkad ba talaga sila at mabangis? Mabilis na nagbago ang mga hand seals habang sunod-sunod na lumipad palabas ang sunod-sunod na secret techniques. Habang ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay personal na kumilos, ang mga Black Ink disciples, na karamihan sa kanila ay nasa 3rd grade o 4th grade, ay ganap na walang kapangyarihang lumaban. Tinamaan ng secret techniques ang bawat isa sa mga Black Ink disciples, tinatakan ang lakas sa kanilang mga katawan. Kahit na ang kanilang mga miniature universe ay lubusang nabuklod. Sa ganitong kondisyon, hindi banggitin ang paggamit ng lakas ng miniature universe, kahit na ang pag-angat ng isang daliri ay isang panaginip lamang. Ito ang tanging paraan upang matiyak na ang mga Black Ink disciples ay hindi susubukan na sirain ang sarili. Habang si Liu Mo at Luo Tinghi ay abala sa kanilang sarili, si Yang Kai ay puno rin ng kanyang mga kamay. Mabilis niyang inilipat ang bawat isa sa mga nakakulong na Black Ink disciples,
na ang miniature universe ay tinatakan, itinapon sila sa inabando ng Spirit Province sa labas. Ang tatlo ay walang kapagurang nagtrabaho ng kalahating araw bago sila natapos sa pakikitungo sa 2,000 Black Ink Disciples. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Sa wakas ay nakadama siya ng kaginhawaan, na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Luan Baifang, saglit na nag-alinlangan, bago nagpas siyang huwag pumunta. Ngayong si Luan Baifang ay nasira ng Black Ink Strength, nawala na ang kanyang katinoan at ang kanyang puso ay hindi na katulad ng dati. Itinuring ng mga Black Ink Disciples ang Black Ink Clan higit sa lahat. Walang silbi na subukang makipag-usap sa kanya. Makalipas ang 12 araw o higit pa, mas maraming masters mula sa Cave Heavens and Paradises ang dumating sa Black Territory, na dumating sa halos walang katapusang sapa. Pagkalipas ng 2 buwan, nagtipon ang mga masters mula sa halos lahat ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Ang bawat koponan ng Cave Heaven at Paradise ay pinangunahan ng hindi bababa sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Ancestor, na sinusundan ng walang katapusang stream ng 7th grade at 6th grade masters. Sa kasalukuyan, isang hindi maisip na puwersa ang nagtipon sa Black Territory, na ang bilang ng 8th grade masters lamang ang tumawid sa 100 marka. Ito ang akumulasyon ng millennia ng pamana ng Cave Heavens at Paradises. Sa pangkalahatan, ang mga nangungunang puwersang ito ay nanatiling nakalaan, itinatago ang kanilang lakas mula sa mga mata ng publiko, ngunit kung may malaking bagay na mangyayari, agad nilang ipapakita ang kanilang mga pangil. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting inggit. Hindi niya maiwasang magtaka kung kailan magiging ganito ang Voidland at High Heaven Palace, kung kailan sila tatayo sa mga nangungunang puwersang ito. Binabantayan ng 8th grade ancestors ang gitnang rehiyon ng Black Prison ng palay-patlipat, patuloy na sinusubaybayan ang mga galaw ng nakakulong na Black Ink Clansman. Gayunpaman, kahit na ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi nakatagal doon dahil sa impluwensya ng Super Array na bumabalot sa Black Prison. Ang isang araw o dalawa ay ang pinakamatagal na maaari nilang magtagal bago kailangang umatras. Ang libu-libong Black Ink Disciples na nakakulong sa inabando ng Spirit Province ay isang bagay din ng kanilang interes. Ang Black Ink Strength na nakakalat sa Black Territory dahil sa huling labanan ay nakaakit din ng investigasyon ng maraming tao. Ang mga bagay na may kaugnayan sa Black Ink Clan ay hindi lihim sa nangungunang masters ng Cave Heavens and Paradises, ngunit ang pag-alam at pagkakita ay dalawang magkaibang bagay, kaya natural silang mausisa. Ang kakaibang katangian ng Black Ink Strength at ang katigasan ng ulo ng Black Ink Disciples ay labis na ikinagulat nila. Ang napakahusay na pagganap ni Yang Kai sa insidenteng ito ay nakapukaw din ng interes ng maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Bilang Master ng Voidland at isang Great Emperor ng Star Boundary, si Yang Kai ay hindi isang kilalang tao, kaya karamihan sa high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nakarinig man lang tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na marami sa kanila ang nakakita sa kanya noon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakilala na nila siya ng personal. Sinamantala ang pagkakataong ito, nakilala ni Yang Kai ang maraming 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Sinamantala din ni Yang Kai ang pagkakataong ito para ipidol ang kanyang Profound Yin Bamboo. Bilang isa sa 12 Minor Universe Pillars, natural na kilala ang halaga ng Profound Yin Bamboo. Higit pa rito, sa paglitaw ng Black Ink Clan, ang Profound Yin Bamboo ay naging mas mahalaga. Bagamat hindi nito kayang gawing immune ang may-ari nito sa Black Ink Strength tulad ng World Spring, nag-aalok pa rin ito ng kaunting pagtutol sa corrosion ng Black Ink Strength, na nagpapahintulot sa miniature universe na manatiling mas matatag. Nang makipag-usap si Yang Kai sa maraming dayuhang sugo tungkol sa karapatang gamitin ang Good Fortune Divine Furnace sa nakaraan, idinagdag niya ang Profound Yin Bamboo sa negotiation table, dahil kung saan ang High Heaven Palace ay magbibigay sa bawat Cave Heaven at Paradise ng ilang Profound Yin Bamboo. Gayunpaman, napakakaunti lamang sa kanila upang maglibot. Kung ikukumpara sa high-grade Heaven Opening Realm Masters ng iba't ibang Cave Heavens and Paradises, kulang lang ang Profound Yin Bamboo na ibinigay ng High Heaven Palace. Ngayong nakilala na nila si Yang Kai, ang Master ng Voidland, sa Black Territory, natural na gustong targetin siya ng high-grade Heaven Opening Masters. Magkagayunman, paano maibibigay ni Yang Kai ang Profound Yin Bamboo ng librere gamit ang kanyang personalidad na mahilig sa pera? Sa Langya Paradise, pilit pa niyang ibinenta ang kanyang mga healing pill sa mga binugbog niya, lalo pa ang isang tunay na kayamanan tulad ng isa sa 12 Minor Universe Pillars. Mula sa pananaw ng isang sect master, ginagawa lang ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang makaipon ng mga mapagkukunan.
Ang dami ng profound yin bamboo na kanyang nilinang sa kanyang miniature universe ay hindi maliit, ngunit dahil malapit na siyang sumulong sa 7th grade, hindi niya itinoon ang kanyang oras at atensyon sa paglilinang ng mga ito gaya ng paglaki ng profound yin bamboo. Maging sa kapinsalaan ng kanyang sariling pundasyon. Pagkatapos ng maraming pagsisiyasat at pakikipagtawaran, naabot ni Yang Kai at ng maraming high-grade heaven opening masters ang presyong kasiya siya sa lahat ng partido. Sunod-sunod na ibinenta ang profound yin bamboos. Anuman, ang isang shoot ng profound yin bamboo ay hindi gaanong pakinabang. Kakailanganin muna ng may-ari na ubusin ang kanilang sariling pundasyon upang linangin ang profound yin bamboo at pagkatapos ay gawing isang malaking kagubatan ng kawayan. Kung mas malaki ang kagubatan ng kawayan, mas malakas ang epekto ng profound yin bamboo. Ito ay tiyak na nangangailangan ng oras at pagsisikap, ngunit dahil ang high-graded heaven opening masters ay may napakahabang buhay, talagang wala silang pakialam dito. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga manero sa Black Territory ay nakahukay ng napakaraming materyales mula sa iba't ibang ore stars, kaya't dinala pa ni Luan Baifeng si Yang Kai upang tingnan ang mga ito noong nakaraan. Pagkabalik, inilagay din ni Yang Kai silang lahat sa kanyang miniature universe. Sa oras na naibenta na ni Yang Kai ang karamihan sa mga profound yin bamboos, dumating na ang barkong Golden Antelope Paradise. Ang lahat ng Black Ink Disciples ay ikinarga sa barko at 37th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba't ibang Cave Heavens and Paradises ay nakaistasyon sakay nito para sa seguridad. Matapos ayusin ang lahat, pinangunahan ni Yang Kai ang barko palabas ng Black Territory. Ang mga Black Ink Disciples na ito ay pinakamahalaga. Tsaka, ang Cave Heaven at Paradises ay hindi nagnanais ng anumang mga sakuna sa daan. Kung may nangyaring aksidente at ang mga Black Ink Disciples na ito ay nakatakas kahit papaano, ang malawak na universo ay agad na mahuhulog sa kaguluhan, kaya ang mga ancestor ay nag-ingat. Ang lineup ng 37th grade Heaven Opening Realm Masters ay medyo engrandi. Sapat na upang harapin ang anumang hindi inaasahang sitwasyon. Ang barko ay napakalaki, ngunit ang bilis nito ay nakakagulat din sa laki nito. Hindi nagtagal, umalis ito sa Black Territory at tumulak patungo sa Chaotic Dead Territory. Sa isang punto, biglang sumigaw ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, na nagudyok sa mga nakakalat na high-grade Heaven Opening Masters na agad na magtipon-tipon. Agad ding lumitaw si Yang Kai sa pinanggalingan ng boses, nagtanong. Ano iyon? May humahabol sa atin. Ang 7th grade Heaven Opening Realm Master, na nagbigay ng babala, ay itinaas ang kanyang kamay, na nakaturo sa likuran. Tumingin si Yang Kai at nakitang may bahid ng liwanag ang mabilis na papalapit sa barko mula sa likuran. Sa paghusga sa bilis nito, malinaw na hindi ito isang bagay na pagmamay-ari ng isang ordinaryong Heaven Opening Realm Master. Hindi maiwasang maging mataimtim ang mga ekspresyon ng bawat isa. Walang nakakaalam kung sino ang humahabol sa kanila o kung ano ang pakay nila. Mag-ingat ka, hinikayat ni Yang Kai sa mahinang boses. Sa paglalakbay na ito sa Chaotic Dead Territory, maaaring ang kanyang cultivation ang pinakamababa, ngunit siya ang namamahala. Kaya, ang 30 high-grade masters ay nagpalipat-lipat ng kanilang lakas at naghanda para sa labanan. Ilang sandali pa, napangangasi Yang Kai sa figurang papalapit sa kanila, hindi makapagsalita. Ang humahabol sa kanila ay walang iba kundi ang Six-Wood Divine Monarch, si Limo, ng Golden Antelope Paradise. Nagtaka ang lahat kung ano ang ginagawa niya dito. Direktang lumapag si Liumo sa hulihan ng barko. Nang tumingin siya sa paligid at nakita ang 7th grade masters na nakatitig sa kanya ng mapagbantay, agad siyang nadismaya. Ano ang tinitingnan mo, mga brats? Nagkatinginan ng 7th grade masters, hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit alam nilang lahat na ang Golden Antelope Paradise ancestor na ito ay may maapoy na ugali. Ang kanyang mga salita ay maaaring maging malupit, wala siyang anumang masamang hangarin. Mabilis na nagtanong si Yang Kai. Senior, ano ang nagdala sa iyo dito? Mayroon ka bang anumang mga tagubilin para sa amin? Matigas na sumagot si Liumo. Wala naman, gusto ko lang sumama sa iyo para magpabuga ng hangin. Namula ang mukha ni Yang Kai habang nagtanong. Magpabuga ng hangin. Napabuntong hininga si Liumo. Ito ay dahil hindi ako mananalo sa pakikipagtalo sa mga matandang umutot na iyon. Masyadong nakakadismaya, kaya mas gugustuhin kong huwag nang mag-abala. Sinabi ko na gusto kong patayin ang Black Ink Clansman sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, ngunit gusto lang nilang maglaan ng kanilang matamis na oras upang pag-usapan ito. Ano ang dapat pag-isipan? Sa oras na gumawa sila ng desisyon, huli na ang lahat. Saglit na hindi nakaimik si Yang Kai.
Wala na siyang masabi sa usapin ng Black Ink Clansman. Ang bagay ay nakasalalay sa mga kamay ng Cave Heavens at Paradises. Nasa kanila na ang desisyon. Malayang na ilalabas ni Liu Mo ang kanyang galit, ngunit hindi niya magawa. Si Liu Mo, sa kabilang banda, ay biglang itinapon sa kanyang isipan ang bagay na ito at tuwang-tuwang nagtanong. Young boy, personal mo bang nakita ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer? Talaga. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan. Anong itsura nila? Matangkad ba talaga sila at mabangis? Nagtataka na tanong ni Liu Mo. Sa pagkakataong ito, maging ang 37th Order Masters ay naging interesado at nagpasigla sa kanilang mga tainga. Alam ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, at lahat ay nakarinig ng hindi mabilang na tsismis tungkol sa kanila, ngunit wala ni isa sa kanila ang pinalad na masaksihan ang kanilang tunay na hitsura. Ang mga nakakita sa kanila ay patay na lahat. Naisip ni Yang Kai ang imahe ni Big Brother Huang at Big Sister Lan at naramdaman niyang wala itong kinalaman sa kanilang taas o lakas. Pareho silang parang mga bata na kailangang suyuan. Ang pakikipaglaro sa kanila sa Chaotic Dead Territory ay talagang ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Sa tingin ko masasabi mo yan. Sa pagtingin sa hitsura ng pagpipitagan sa mukha ni Liu Mo, nadama ni Yang Kai na pinakamabuting huwag sirain ang kanyang pantasya. Nagmamadaling lumapit si Liu Mo at nahihiya na humiling. Young boy, maaari mo bang ipakilala ang monarch na ito sa kanila pagdating natin sa Chaotic Dead Territory? Nais ng monarch na ito na handgan ang kanilang marangal na tindig. Agad na sinabi ni Yang Kai nang hindi nag-iisip pa. Susubukan ko ang aking makakaya. Senior, alam mo rin na ang mga katulad nila ay talagang walang ugali. Kung makikilala ba natin sila, at kung tutulungan nila tayo, hindi rin ako sigurado. Mataimtim na tumanggo si Liu Mo sa kanyang pangunawa. Naiintindihan ko, gawin mo lang ang iyong makakaya. Hindi mo man kaya lang hindi ganoon kaganda ang swerte ko, hindi kita ipaglalaban. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Bakit gustong makilala ni Senior ang dalawang iyon? Masayang sumagot si Liu Mo. Ito ay ang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer. Sino ba naman ang hindi gustong makilala sila? Ayaw mo ba silang makita? Ang kanyang huling pangungusap ay para sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang lahat ay time na tumanggo muli at muli. Ang ilan sa kanila ay nagsuot pa ng isang nakakabigay puri na hitsura habang nakatingin kay Yang Kai, marahil ay humihiling sa kanya na ipakilala din sila. Idinagdag ni Liu Mo, na nakangiti. Kapag ang monarch na ito ay nagbalik na buhay pagkatapos na makilala ang mga iyon, maaari ko itong kuskusin sa mga mukha ng mga matandang umutot na iyon. Paulit-ulit niyang tinatawag ang mga ito na matandang umutot, ngunit nakalimutan niya na sa paningin ng iba, malamang isa rin siya sa kanila. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak.